Okay, ang vlog natin ngayon ay tungkol doon sa mga PWDs in groups. No? May mga grupo ng PWDs, no? Kasi naalala ko, 'di ba, kausap ko yung mother ko kanina. At sinabi ng airmat ko na dapat ako yung role model, dahil ako ay vice president, ako yung susundan. Pero ano yung mga ganyan? Alam nyo, sa PWD org, wala ka sa corporate. Wala ka sa corporate. Sige, pwede mo silang turuan maging maayos. Pero, hindi yung iba yung corporate sa ginagalawan ko ngayon. Iba yung nagtatrabaho ka kahit sa school. Nagtatrabaho ka sa school, sa academy, iba yun. When in PWDs, minsan at yung kanilang mga pamilya, minsan nga mahahaba ang kuko niyan, mahahaba ang buhok, minsan ang ano lang nila is magsuklay, ganyan, and anything. No, hindi sila yung formal. Kung talagang PWD or yung titignan nyo, napakasimple. Ang pinaka-formal na sa kanila is t-shirt, collar and without collar, and then maong. But ang tinitingnan kasi sa PWD is paano despite of his or her disability, ano yung nagagawa niya. Hindi lang basta nagagawa niya in the community, or ano ba, isa siyang PWD officer, ano yung nagagawa niya para sa sarili niya at para sa members. Hindi ito yung pabunggahan ng hindi ito yung kailangan, di ba? May kang tignan, yung ganyan, hindi ito corporate na may personal PDPR, personality development and public relations. Ang meron lang dito public relations, wala yung personality development. Ang dapat nga dito ay umiintindi. Ang dapat na ipapasok mo rito is culture of excellence. Kasi kahit na may kapansanan ka, may mga activities ka, sa mga groups may mga PWDs na matagal na sa sektor. No? Kagaya nitong PWD Labak, on their own, i-mention ko na lang din si Pres JR Arendela, meron sila on their own. May activity sila, may raffle sila, lahat ng ginagawa nila pinag-aaralan. At naisasubmit nila sa barangay. Kasi hindi naman sila although hindi naman kailangan pinopost yung documentation nila. Siguro may documentation silang ginagawa dapat. Pero sinasabi kong culture of excellence, yun dapat. Hindi kasi matatakpan ng kolorete sa mukha. Maayos na pananamit, maayos na buhok, malinis na mukha, mabango, maganda, sexy, gwapo, pati puno. Wala yan. Ang pinag-uusapan sa PWD is yung magagawa mo. Kagaya ko, may activity kami kahapon, binigyan kami ng ayuda. Inabot sa akin ng taga CSWD yung pera, yung ayuda ko. Sinabi ba, di ba, sa dami ba ng tao, papansinin pa ba ng kung may dumi sa mukha mo? Di ba, pag maraming tao, ang inaano sa'yo ng tao, kung kumain ka na ba, kung may dala silang pagkain, bibigyan nila yung kapwa nila PWD. Hindi na nila sisitayin kung malinis ka. Not all the time. Kaso kasi may mga PWDs na metikuloso, pero kailangan natin piliin. Kasi doon sila nasanay may mga taong ganun yung orientation, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Basta yun nga lang, kasi pag may activity ka, dapat ipapasok mo yung culture of excellence. Pwede rin yun na tiny details, simulan mo sa papel na hindi gusot-gusot po, pwede.
Pero mas maganda doon, pag magpapa-activity ka, siguraduhin mo munang pumapasok yung culture of excellence. Hindi yung maganda kang tignan, tapos yung activity mo sablay. At sana, kung may mga PWDs na mas higit na nakakaalam, pag alam nyo na medyo sablay, sabihan nyo na yung inyong mentee o yung mini-mentor nyo na suggest na or utusan nyo sila or even utusan nyo na sila not suggest na rethink, back to the drawing board muna tayo. Back to the drawing board. Kasi maayos nga ngayon tingnan lahat. Pero yung activity nyo, yung lugar, yung venue, hindi maayos. Yung mga PWDs, parang nakakalat sa daan. Alam nyo kasi, pag PWD yan, dapat titignan nyo rin, bago nyo isama sa activities yan, titignan nyo may maayos silang upuan. May maayos silang lugar na kung saan sila pupwesto. Mas maganda nga yan sa barangay hall, sa covered court, or sa city hall mismo. Yun yung magandang venue. Dito sa amin sa Bacoor, kung pwede yung strike gym. Kaya, wag yung hahayaan mo lang yung mga may muscular dystrophy na yung hindi na makatayo, yung kamay nila yung kanilang nagiging paa, and then naka-wheelchair sila, yung may muscular dystrophy, yung mga ganon na nakaupo lang sa bangketa, and then pag umambon, paano sila? Yung ililipat mo sila sa wheelchair, and then ayaw nila mag-wheelchair, bababa mo sila sa kasi hindi sila pwede doon sa loob na kung saan nandun yung venue kasi masikip. Wala ho akong kasi lang ako na basta kayo magpa-activity. Sana naman kung may activity kayong alam nyong masikipang lugar at may mga PWD kayo na hirap ng umupo o hirap ng maglakad o hirap ng kung hindi sila pasyente, wag nyo na silang isama. Ilang yun kung hindi sila pasyente, wag na silang isama. Kung pasyente sila, sige, pero siguraduhin yung may maayos silang upuan. Hindi yung nakaano lang sila sa bangketa. Kasi yung venue nyo, puno na. Kasi dapat bago magpa-activity, kung pwede yung covered court ng barangay nun, doon na lang dapat. Kung ano na lang ang kasya doon, yun na lang ang venue. Punuin na lang yun. Kasi may facilities naman siguro ang barangay for that. So kung talaga nakakausap nyo yung mga local government officials ng isang lugar o ng isang city, dapat yan sa gymnasium. Yun yung culture of excellence kasi titignan nyo, ang linis nyo ang tignan pero yung activity nyo sablay. So yun lang po.